Praise God. Ayan. 121. Basahin ko yung verse 1, sa inyo yung verse 2, ako yung verse 3 ulit. Ready? Verse 1. Tumingin ako sa mga bundok, saan manggagaling ang tulong para sa akin? 2. Go. Pakitakasan ko. Ready, set, go. Hindi siya papayag na matumba ka. Ang nag-iingat sa iyo ay laging gising. Si Lord ang nagbabantay sa iyo, lagi mo siyang kasama, ipagtatanggol ka niya. Sa umaga, di ka makapasok sa init ng araw, at sa gabi, di ka masasaktan ng buwan. Iingatan ka ni Lord sa lahat ng panganib, safe ang buhay mo sa Kanya. Last verse, go. Babantayan ka ni Lord sa anumang punta, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God. Panginoon, nagpapasalamat po kami ngayong umaga sa iyong mga salita na iyong pinagpala bago pa man namin ito mamabasa, Panginoon. Salamat, Lord. Maghayag ka, Panginoon, ng mensahe mo ngayong umaga at hayaan mo na mataas ang pangalan mo sa aming kalagitnaan. And Lord, we pray, Panginoon, na patuloy mong ingatan ng aming mga kapatid, Panginoon, at papunta pa lamang, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat po, Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Tini-invite namin ang iyong ganyan na Espiritu mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy na gumawa, mangusap, Panginoon, at patuloy na mag-encourage, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat, Lord, sa iyong papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ayan. So, tayo po ay makakaupo na. Makaupo na tayo. Ayan. So, okay. So, ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay sa Psalms 121. Gusto ko lang bigyan ng grade yung first verse po dyan. Sabi ko, tumingin ako sa mga bundok, saan manggagaling ang tulong para sa akin? Help. Help. I need somebody. Tingin sa katabi. Sabi mo, help. I need somebody. Ayaw ba akong tulungan? Tanungin ulit yung katabi. Ayaw ba akong tulungan? Amen. Hallelujah. Sabi ng awitin ng Beatles, help, I need somebody. Kung kayo po ay nabubuhay ng panahon namin, alam niyo yung kanta, help, I need somebody. Yung kanta ng Beatles, wala yata kaedad ko dito na alam niyo na. Anyway, yun po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. So, meron tayong pangangailangan. Amen. Sino ang walang pangangailangan dito? Sino po ang hindi nangangailangan? Sino ang hindi nangangailangan ng tulong? Sana. Kung meron man. So, lahat tayo ay nangangailangan ng tulong. Sabi ng 121, I will lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? Saan ba talaga dapat manggaling ang tulong natin? Sa ating buhay, bilang mga mananampalataya o kahit hindi mga mananampalataya, meron tayong tinatawag na life journey. Yung takbuhin natin araw-araw, yung buhay natin araw-araw, yung journey natin simula nung tayo ipinanganak. Welcome, Athena. Simula nung tayo ipinanganak hanggang sa tayo umuwi sa Panginoon, ay meron tayong tinatawag na life journey. So, ano ba yung journey na yun? So, sa journey natin, minsan may mga dangers. Amen. May mga panganib sa ating mga journey. Physical na panganib ay pwedeng karamdaman na minsan ay nararamdaman na ng mga 20% discount. Tama ba ako? Mga 20% discount. Marami na
Sa isip na nga lang. Hindi naman kasabay yung katawan. Tama po? Sa mga magulang natin. Minsan, gusto mong gawin, at sa isip mo, kaya mo pang gawin, pero, pag ginagawa mo na, ay, hindi na pala. Pagod na pala. Meron dyan mga 30 pa lang, pero marami na rin nararamdaman sa katawan. Gusto na magpapalit ng bahagi ng katawan. Kung pwede na lang umorder sa fighting. Ano, lalo na yung likod, yung balakang, yung kung ano-ano. So, yun po, isa sa mga danger, physical danger natin ay yung karamdaman. Sunod ay yung injury. Sunod ay yung mga aksidente. Pag tayo po ay nakaranas ng aksidente, medyo masaklap yun, bigla ang pangyayari. Sa amin ay nakakita ako at nakaranas sa pamilya namin na mamatayan kami ng isang miyembro ng pamilya dahil sa aksidente. Yung pong aking pangatlong kapatid, 21 years old nung mamatay dahil sa isang aksidente. So, medyo, medyo masakit kasi bigla. At yung pangyayari yun, hanggat hindi ko siya nakikita na nasa loob ng kabaho, hindi ako naniniwala. Parang in denial ka na makita ang ganon. Tapos, nung makita ko siya na nasa loob na ng kabaho, doon nag-sink sa akin na wala na talaga siya. So, 21 years old, kasangsaman ng lakas. Masakit. Then, ano pa yung pwedeng danger sa ating physical? Kahinaan or yung mga natural disaster na pwedeng dumapo sa atin. Next, danger din sa ating economic ay yung recession or yung pagbagal or pag-konte. Tama ba yung mga Tagalog ko? Yung pagbagal, recession. Danger yun sa ating economic na kung minsan nararanasan natin ngayon, kagabi may napanood ako. Yung ating mga karating bansa ay sobrang mataas ang kanilang yung mga tourist na pumupunta sa mga karating nating bansa sa Southeast Asia, sobrang mataas na noong 2021 ang Pilipinas ang nangunguna. Pero ngayon, ang Pilipinas ang pinakangkulenan. Bakit po? Hindi lang to dahil sa konti yung mga tourist na dumadating sa atin, kundi dahil sa ating ekonomiya ng bansa. Naapektuhan ang ating mga dapat pumunta dito mga turista. Recession yun. Next po ay depression. Alam nyo na yan. Nagsiself-diagnose na tayo. Depressed ako. Konting hindi na pagbigyan. Depressed ako. Parang mga doktor. Mabilis mag-diagnose sa sarili. Next ay yung insolvency or bankruptcy or inability to pay. Ito, medyo masakit to pero nangyayari. Yung hindi na or wala nang kakayanang magbayad. May mga sino pong nagutang dito? Asa na? Ako lang ba? Ako lang nakataas ng kamay. So, salamat dun sa mga walang utang. Praise God. Sana all. Walang utang. Di po ba, yung pag may utang ka, parang laging hindi ako naniniwala dun sa nakakalimutan ng utang. Meron ba gano'n? Meron ba gano'n? Yung nakakalimutan ng utang? Wala. Pag umutang ka, hindi mo yung malilimutan. Parang nakakabit sa skin mo. Parang nakakabit lagi sa isip mo. Hindi mo talaga siya malilimutan. Pero maganda kung nagbabayad. Amen. So, isa yun sa mga dangers sa ating ekonomiya. Yung bankruptcy, inability to pay. Next ay unemployment. Maraming ganon.
Buti na lang, wala dito nun. Wala nag-amen. Alam niyo, isa sa mga desire ng heart namin noon na lahat ng mga kabataan ay makapag-aral hanggang kolehiyo, makagraduate. Hindi lang basta makapag-aral, kundi makagraduate ng kolehiyo. Dinisire ko po yun. Noon pa, mga panahon yun. Pero ngayon, ang desire ko, hindi na lang hanggang sa makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo, kundi makapagtrabaho. Amen. Amen. At binibigay ang desire natin. Binibigay ng Lord. May naalala tuloy akong desire. Doon po matanggap ko yung water bill namin. Sabi ko, ang laki naman. Isipin nyo, magbabayad ka ng may 1,000 sa tubig. Ang sakit sa puso. Sabi ko, Lord, kung ang may diferensya ay yung bowl ng CR namin, kasi hindi na po siya yung pinaka-flush na, hindi na lumalapat masyado. So, kailangan mo siyang iisod. Kailangan buksan, tapos iisod mo yung panglapat dun yung tambakan ng tubig para ma-flash. Nag-desire ako, sa isip ko lang, nag-desire ako sa Lord, sana mapalitan yung bowl ng CR namin. At sa hindi inaasahang pagkakataon, tinugon ng Lord yung desire ko. Medyo masakit. Kasi, gabi, tapos yung kailangan mong gumamit, tapos wala kang magamit, kailangan mo kang lumabas ng bahay, pupunta dito sa CR ng church. So, masaya talaga siya. Tapos nung pinapagawa pa namin, ay hindi pa umayos yung unang gawa. At medyo nakapag-tari-tari ako ng konti. Tila naman, dun sa gumagawa. Sabi ko, kuya, ganito kasi yun. Parang gusto kong ako na lang ang gumawa. Pero anyway, salamat po, naayos na siya. Yung desire ko na nasa isip ko lang, ay tinugon ng Panginoon. Di-desire pa pala. Pangalawa po yun. Last week, meron din ako dinisire na binigay ng Panginoon. Sabi ko, Lord, talaga pala tumutugon sa desire ng ating puso. Amen? Mag-desire lang po tayo. Yun din yung binihin ko noon nung Christmas party ng mga nanay sa Nahar. Huwag niyo munang isipin yung pamasahe. Mag-desire lang muna kayo. Bahala na si Lord. Kasi, sabi ng Biblia, the Lord will give the desires of your heart. Amen. Kung pinapaniwalaan natin yun. So, ano ba yung mga dangers sa ating ekonomiya? Debt or utang. Ang laki ng utang ng Pilipinas. Baka yung kapapanganak lang katulad ni Athena ay may utang na. At saka yung outsourcing o yung pagkuha ng serbisyo sa ibang company na mas mababa ang labor cost. Alam niyo po ba na ang China ay laging maraming trabaho ang mga Chinese. Kasi mababa ang kanilang labor cost. Sabi ng aking kapatid, 11 years po siya sa China. Sabi niya, doon dinadala yung mga raw materials at doon ginagawa yung mga, halimbawa, yung Xiaomi, mga cellphone natin ngayon, na may mga, alam niyo na yung Huawei, mga gano'n, Chinese po yan. So, doon yung ginagawa lahat, pero yung mga materials niyan, hindi galing talaga sa China. Sa ibang bansa po nanggagaling. Doon lang ginagawa kasi mura ang labor doon. So, yun yung pwedeng maging danger sa ating ekonomiya. Yung pagbaba or pagkuha ng serbisyo ng ibang kumpanya. So, ano naman yung danger sa ating mga spiritual na buhay? Kailangan natin ng tulong. Una po ay yung doubt. Sino ang hindi nagda-doubt sa inyo? Pagka halimbawa ay may pangangailangan tayo. Nagda-doubt minsan tayo, bibigyan ba talaga ng Lord? Or pagka mayroong aayusin, nagda-doubt tayo, maayos ba yun? O
o pag may problema tayo, kaya bang tugunin ng Lord yung problema ko? So, pangalawa ay yung sin o yung kasalanan. Alam nyo yan, hindi na kailangan i-explain. Pangatlo ay evil. At pangapat ay false teaching na kung minsan dito tayo nahuhulog, yung mga maling katuruan. Kaya po mahalaga, itong taong ito, ayan, may announcement na pala ako. Itong taong ito po ay magkakaroon tayo ng pag-aaral tungkol sa tenets of faith. 16 tenets of faith. So ano po yung tenets of faith na yun? Ito po yung 16 na pinaniniwalaan natin na naayon sa Biblia. Dibawa, una ay naniniwala tayo sa Bible. Pangalawa, naniniwala tayo na ang Diyos ay iisa na may tatlong persona. So pag-aaralan po natin yan at ilalahad po yan sa atin sa mga susunod na panahon. Mauna nga lang po sa atin yung mga pastor at mga associate pastors. Pagkatapos po ay ilalahad po yan sa lahat ng mga miyembro ng Ebenezer. Para alam natin kung ano yung pinaniniwalaan natin at hindi tayo malaglag sa false teaching. Amen. Pag meron po bang pumunta sa inyong mga ibang katuruan ay kaya niyong idepensa ang inyong pananampalataya. Na hindi kayo, kung sasabing, oo nga, tapos maya-maya naniniwala ka na sa kanila na siya ang Diyos, siya ang sugo. Anyway, so yun po yung pwedeng danger sa ating spiritual na buhay. Next ay corruption. Next ay fundamentalism. Ang fundamentalism, parang ito yung pinaniniwalaan ko, hindi na pwedeng mabali yan kahit hindi naman totoo yung iba doon. Next ay extremism, o yung extremism pala. Yung sobrang extreme naman yung paniniwala mo. Yung parang, anong tawag doon? Basta yung sobra na yun na lang ang paniniwalaan mo, wala kang pakialam doon sa iba. Yun po. So, dulang pag-iisip at kilos. Yun, extremism. So, yun po yung mga dangers sa ating buhay. Yung physical, yung economic, yung spiritual, lahat po yan may danger sa ating life journey. Amen. Wala po ba kayong nararanasang danger sa buhay niyo? Praise the Lord ko, wala. Pero kung meron, kailangan natin ng help. Ayon sa Psalms 121. So, bakit ba nasulat itong Psalms 121? Ito pong Psalms 121 ay nasulat ito, actually isang kanta talaga to. Nasulat ito dahil yung mga Israelites, kailangan nilang pumunta sa Jerusalem para makipag-fiesta 3 times a year. Feast of Tabernacle, tatlong feast po yan na kailangan nilang puntahan kada isang taon. At nagtatravel sila pag pumupunta sa Jerusalem. Malayong travel yun. Noong una, yung binabasa ko yung history, kaya naman ng ilang araw lang kasi 5 miles lang siya. Pero, by ano yun yung lakad lang. Pero ngayon, umaabot na siya ng 23 miles bago mo siya marating kung ikaw ay nandun sa Israel para makapunta ng Jerusalem. Yun yung mga nilalakbay ng mga Israelites. Bakit? Marami pong danger at kailangan nila ng tulong. Kaya nasulat yung Psalms 121 kasi habang naglalakad sila papunta sa Jerusalem para mag-worship, para makipag-feast sa tatlong feast na nakalaan para sa mga Israelites, ay kailangan nilang umawit habang naglalakad. Pagpagod ka na maglakad, nakakaawit ka ba ba? Pagpagod na yung buhay natin sa pagtatravel sa mundong ito, kadalasan ang maririnig natin, Lord, suko na. Lord, ayawan na. Lord, pwede ba kuhaling muna ako? Marami ngayon na
ating bansa. Dati Japan, napakataas. Pero ngayon, ang Pilipinas po ay sobrang tumataas na at napakababata ng gumagawa noon. Di po ba? Napapansin niyo ba yun? Malungkot. Kaya kailangan natin ng help. Kailangan natin ng tulong. So, where does our help comes from? Number one, kailangan natin ng help dun mismo sa dapat nating hingan ng tulong. At ang source ng ating help ay walang iba, kundi ang Panginoon, ang Diyos natin na sinasamba. Itong Psalms na to ay Psalms 121, yung 1 and 2, sabi doon, I lift my eyes to the mountains. Where does my help comes from? Sabi sa verse 2, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kung ang ating tulong ay manggagaling sa Diyos, kuminsan kasi yung tulong na hinihingi natin galing sa nakikita natin sa sanlibutan. Halimbawa, nangailangan tayo ng pera at nasa bingit ka na kailangan mo na talaga. Pang tuition o kaya pang kung ano man, na talagang kailangan mo, hindi ka talaga. Madalas, ang help natin, saan natin kinukuha? Makapunta kaya kay brother ganito. Ano kaya si sister? Meron kayang ano? Yun kaya nagpapa 5-6. Pero wala na masyadong nakikitang mga Indiano ngayon. Nakapansin niyo, wala masyado. Ewan ko lang ha. Meron pa ba? Parang hindi lang magpapakita siguro sa akin. Yung mga inuutangan ng mga may tindahan, meron pa ba? Meron pa? Hindi lang siguro magpapakita sa akin. Ayaw mo utangan. Anyway, so madalas yung gusto nating help, agad-agad, kaya gumagawa tayo ng paraan. Pero sabi ng verse 2, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So, kung si Lord ang gumawa ng heaven at ng earth, sa Kanya dapat tayo humingi ng tulong. Amen? Ginawa niya yan. Ginawa niya na. Lagi ko itong nasasabi sa prosperity message. Bago pa tayo nangailangan, nilikha na ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Bago niya nilikha ang tao, naunang nilikhain ng Diyos yung kailangan natin. Amen? Parang hindi kayo masyadong kuminsin doon. Naisip niyo ba yun? Una, nilikha niya yung liwanag. Nilikha niya yung dilim. Nilikha niya lahat ng kailangan natin. Nilikha ng Panginoon. Pero, kung nangangailangan tayo, minsan, hindi tayo sa Lord humihingi ng tulong. Humihingi tayo ng tulong sa kalapit natin, sa kapwa natin, sa mga nasa labas. Pero minsan, talagang last resort na natin, pag wala na talaga, hindi ka na pagbigyan ni brother, ni sister, ni Bombay, kung sino man nagpa-5-6, saka ka lalapit, Lord! Lord! Pag matindi yung pangangailangan mo, talagang hindi na Lord eh. Panginoon! Minsan, gano'n na eh. So, kanina tayo humihingi ng tulong. Kailangan alam natin kung sino ang source ng ating hinihinga ng tulong. At kung sino ang source ng lahat ng ating pangangailangan. Amen! Amen! Ang source ay walang iba, kundi ang ating Diyos. Next. Grabe ang mga pangako ng Lord dito. Nung inaaral ko po ito, actually, meron pa akong isang iniyahan ng message, pero lagi akong binabalik ng Lord dito sa Psalms 121. Hindi ko alam kung bakit. Basta, siguro ito yung kailangan natin ngayon. Iniiba ko yung aking direksyon ng pag-aaral. Ibabalik niyo ulit ako sa Psalms 121. Next, ay yung unfailing watchfulness ng ating Diyos. Itong Psalms na to, na ating binasa,
serves as a timeless reminder for Christians that life is a journey. We have daily activities and challenges. Araw-araw, meron tayong ginagawa. Meron po ba tayong ginagawa araw-araw? Dapat meron. Amen. Lahat may ginagawa. Meron tayong mga activities at bukod doon, meron tayong mga challenges. Mukhang malaking challenge. Meron po ba tayong mga challenges araw-araw? Challenge natin ngayon ang gumising ng maaga. Tama ba? Challenge kasi ang sarap na tulog, malamig. Isa bang follow-up challenge? Maligo. O kayo, ako lang ba nahihirapan maligo? Mayroon maligo. Kasi malamig. Salamat na lang, pwede magpainit ng tubig. Hindi po ako sanay maligo na may mainit na tubig. Kaya lang binabantayan ako ni Pastor ngayon. Kailangan mo magpainit ng tubig kasi gabi-gabi ay pinamasahe niya yung likod ko dahil sa aking sipon at tubo na tumatagal. So, araw-araw may challenge tayo. Sa mga nanay, ang challenge natin araw-araw, may ulam namin 3 times a day. Challenge yun. Di ba kayo nag-challenge doon, mga nanay? Ang hirap, di ba? Ang hirap mag-isip. Pero kayo ulamin. Si ganito ayaw ng gano'n. Si ganito gusto ng gano'n. Iba-iba pa ang gusto ng pamilya natin. Tama ba? Challenge yun sa mga nanay. Sa mga tatay naman, anong challenge ng mga tatay? Nag-iisip ng ikabubuhay. Mabigat yun. Araw-araw may mga challenges tayong hinaharap. So, kailangan natin ng help. Amen. At ang help natin, ay tingnan niyo po yung verse 3 and 4. He will not let you foot sleep. He will not let your foot sleep. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Ang sarap pakinggan. Lalo na sa Tagalog. Verse 3 and 4, basahin natin. Hindi siya papayag na matumba ka. Wala bang amen doon? Ang nag-iingat sa'yo ay laging gising. 24/7. Talo ang 7-11. Amen? Verse 4. Siya ang nagpuprotect sa Israel. Di siya natutulog kahit idlip man lang. Thank you, Lord. Hallelujah. Kahit idlip, hindi ginawa ng Diyos sa iyo. Sa iyo at sa akin. Pero kung minsan, Lord, asan ka? Asan ba? Parang minsan ang feeling natin, ang layo-layo ng Diyos sa atin. Pero tingnan niyo po itong binabasa natin. Hindi siya papayag na matumba ka. Ang nag-iingat sa iyo ay laging gising. Kung matulog ka, binabantayan ka pa niya. Kung mapaidlip ka ngayon sa pakikinig ng salita ng Panginoon, binabantayan ka pa rin ng Lord. Hindi ko lang alam kung sabi ng Lord, sige lang anak, matulog ka lang. Kung ginagaluto ka ng Panginoon. Anyway, grabe ang Lord, no? Ibang klase talaga magbantay ang Panginoon. Ang Diyos natin ay ang ultimate guardian natin. Hindi lang angels, kundi mismo ang Diyos. Ang Diyos na may likha sa atin ay binabantayan tayo. Mula nang tayo nasa sinapupunan hanggang tayo dumating sa edad na ganito. 89 years old si Nanay Pining. Ganun katagal siya binabantayan ng Diyos natin. Grabe si Lord, ibang klase. Kung ilang taon ka na, yun yung taon na binabantayan ka ng Diyos. Kahit saan ka magpunta, binabantayan ka ng Panginoon. Hallelujah. His care is continuous. Tuloy-tuloy.
hindi napuputol ang pagkalinga sa atin ng Panginoon. Feeling lang natin kung minsan, parang, nagkikare pa ba si Lord sa akin? Kung minsan kasi, yung care na hinahanap natin minsan sa taong gusto natin manggaling. Pero alam nyo, pag si Lord ang nag-care, tuloy-tuloy, continuous. Amen? Minsan yung care na hinahanap natin ay gusto natin manggaling sa tao, gusto natin manggaling sa ating magulang, gusto natin manggaling sa ating anak, gusto natin manggaling sa ating mga mahal sa buhay. Pero alam niyo si Lord, pag nag-care, simula nung nasa sinapupunan tayo ng aming nanay, hanggang ngayon, kinikare tayo ng Panginoon. At ni minsan hindi siya umiglit sa pagbabantay sa inyo. Thank you, Lord. God is providing constant vigilance, palaging nagbabantay. Tingin sa katabi, binabantayan niya ng Diyos. Kahit minsan inaaway mo yan, or tinatarayan mo yan, binabantayan niya ng Diyos. At ikaw din, binabantayan ng Diyos. Habang minsan tayo nagsusuplaga at nagagalit, binabantayan pa rin tayo ng Diyos. Amen? Minsan di tayo aware doon. No. Minsan di tayo aware, pero nakabantay ang Diyos sa atin. Pangatlo, confession of need. Lagi natin kailangan ng tulong, yung help. Lagi natin kailangan yan. So, yung sumulat nitong Psalms, in-encourage niya tayo na dumipende sa Diyos sa ating daily strength. At kailangan natin ma-recognize yung ating kahinaan, yung vulnerability natin. At yung kailangan natin na laging may constant help. So, sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw, kailangan talaga natin ng tulong ng Panginoon. Amen? Kung wala si Lord, ang hirap. Kung, sabi ko nga, kung wala si Lord, may nagtanong pala doon sa NGL ni Prince. Kung hindi ka pastor, ano ka ngayon? Nabasa niyo yun? Ano daw siya? Magnanakaw. medyo kumukonforme kasi ang bilis niya talagang, ang bilis niyang kumuha na hindi mo mamamalayan. Kaya sabi ko, buti na lang talaga nakakilala sa Panginoon. Kasi baka magkakotoo nga. Kung hindi nakakilala sa Lord. Alam niyo kung bakit? Napapatunayan ko sa akin mismo eh. Sabi ko, nasaan kaya yung dito? Pagdating ko dun sa pagsawitan, ayun, nasa ibabaw ng rep yung spam. Eh, hindi ko namamalayan. Hindi mo isusumbong na. Talaga? Ayun. So, medyo gusto ko nang maniwala. Alam niyo po, kailangan natin lagi ng tulong ng Panginoon. Kasi nakagagawa tayo ng hindi tama minsan. Tama po ba? Katulad nito, hindi mo wala sa akin yung sabi ni Pastor Ray. Nagtaray ako at kinonfirm pa ni Pao. Nagtaray daw ako dun sa gumagawa ng CR. Kasi, hindi ko lang alam. Gusto ko i-justify yung sarili ko. Hindi ko alam kung tama ba or mali. Kasi nga, gusto niyang nung finish na namin binabukasan, talagang tumagas yung tubig sa paligid. So, hindi lang basta konti. Marami. Kasi kung patay, kailangan itong ulitin. Ay, nung bumalik siya, ang remedy niya, parang gusto tapalan lang yung labas. Sabi ko, Kuya, may diin. Kuya, hindi pwede tapalan. Kailangan anakin mo ulit siya, bungkalin mo ulit siya, at ang tatapalan mo yung pinakang tubo. Sabi ko, Kuya, tama ba ako? Ay, sige po, yun po ang gagawin ko. Parang gusto ko lang ako na lang yung gumawa. Parang mas marunong pa minsan eh. Pero anyway, sabi niya ko, nagtaray ka. Nalikot ako nakatingin si Lord. Tapos, kinonfirm ba ni Pao,
narinig ko nga eh, iba yung boses ni Mama. Parang kung minsan nalilimutan natin na kailangan natin ng help ng Lord araw-araw. Sa lahat ng ating ginagawa, kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Hindi sa lahat ng panahon nagagawa natin yung tama. Amen. Tingnan niyo yung iyong katabi. Huwag mo husgahan. Pero hindi sa lahat ng panahon nakagagawa tayo ng tama. Amen? Minsan nga alam niyo yung tatlo lang kayo sa GC. pero ang dami niya nang nalait. Lagi ko nakikita yun sa Facebook Tatlo lang kayo nasa GC pero ang dami niya nang nalait. Pero wag sanang matuloy yung tatlo dito na gusto gumawa ng GC. Alam niyo na kung sino kayo. Tatlo lang yun. So, kung sanang matuloy kasi baka ganun ang mangyari. Lahat ng araw, lahat ng oras, lahat ng pagkakataon, kailangan natin ng tulong ni Lord. Amen? Amen? Kaya kung minsan nasasabihin tayo, alam mo ba, Kristiyano yan? Bakit gano'n? Alam mo ba, lagi nasa church yan? Taong church pa man din. Tapos hindi naghuhugas ng pinggan. Pinagkainan niya ng anak. Dito ako nakatingin, hindi dito. Minsan nangyayari po sa amin yan, Sunday. Pag Sunday, iniiwanan ko yung lababo. Talagang walang hugasin. Bawat punta ko sa kusina, bakit meron na naman dito hugasin? Wala sa taon. Pagbalik ulit, meron na naman hugasin. Nangyayari. Sariling ginamit, pero hindi kayang hugasan. Sabi ko, Lord, kailangan talaga dito ng tulong mo araw-araw. Di mo ba? Lalo na sa mga nagtatrabaho din, na may mga boss. Mahirap yun. Amen? Kaya sabi ng ibang nagtatrabaho, parang mas maganda estudyante na lang. Kasi pag estudyante ka, mag-aaral ka lang. Pero pag may trabaho ka, may boss ka. Tama ba? May kailangan kang sundin. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong sundin. So, nakabantay si Lord. Kailangan mo ng tulong. Sa araw-araw, sa bawat minuto ng buhay natin, kailangan natin ng tulong ng Lord. Amen. So, yun po yung confession natin na Lord, help. Amen? Sabi niyo sa verse 5 at verse 6, si Lord ang nagbabantay sa iyo, lagi mo siyang kasama. Kahit saan ka magpunta, kasama mo siya. Kahit sa kalokohan, kasama mo siya. Ipagtatanggol ka niya. Thank you, Lord. Sa umaga, di ka mapapasok sa init ng araw at sa gabi, di ka masasaktan sa buwan. Ibig sabihin po, kahit sa umaga, kahit sa araw, kahit sa gabi, nandyan si Lord. Amen? Kahit natutulog tayo, nandyan ang Panginoon at kailangan natin siya. Kailangan lagi natin ang tulong ng Panginoon. Amen? Si Lord yung ating protection sa lahat ng dangers. 24 hours pwedeng magkaroon ng danger sa buhay natin. Amen? Sa loob ng 24 oras, pwede tayong makaharap sa danger. Yung iba nga, natutulog, hindi na nagigising, binangungot na. So, kailangan natin ang help ng Lord. At saka, ang Lord ay siya yung shade natin sa araw at siya yung shade natin sa gabi. Hindi ka maano pagkasama ang Lord. Si Lord din ang nagpoprotekta sa atin pag tayo nagtatravel, physical, spiritual, at kung ano man ma-encounter natin sa ating journey araw-araw, si Lord ang kasama natin. Yung life's journey natin, nandyan lagi ang Diyos. Kahit ano mangyari, kahit nahihirapan tayo, nandyan ang Panginoon. Kahit yung feeling natin kung minsan, ang tahimik mo naman, Lord, nasaan ka ba?
akin? Bakit wala kang imig, Lord? Bakit ang tahimik mo? Bakit hanggang ngayon wala ka? Bakit, Lord? Alalahanin niyo po, nandiyan ang Panginoon. Ask help. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Amen? Pang-apat. Ito yung eternal keeping. Sabi dyan, sa verse 7 and 8, iingatan ka ni Lord sa lahat ng panganib. Amen. Thank you, Lord. Safe ang buhay mo sa Kanya. Babantayan ka ni Lord saan ka man pumunta, ngayon at magpakailanman. So, hindi pala ang original na ngayon at magpakailanman si Menchaco. Ang Diyos ang original niyan. Amen? The Lord will watch over you will watch over your coming and going. Sa lahat ng pag-alis mo sa bahay mo, hanggang sa makabalik ka, binabantayan ka ng Panginoon. Saan ba tayo pumupunta araw-araw? Pag lumalabas tayo ng bahay natin, saan tayo pumupunta? Binabantayan tayo ng Panginoon araw-araw. Paglabas natin, pupunta tayo ng trabaho, binabantayan tayo ng Lord. Paglabas natin, pupunta tayo ng school, binabantayan tayo ng Panginoon. Paglabas natin, pupunta tayo sa kapitbahay, mga kapitbahay tayo, binabantayan tayo ng Lord. Ano bang pinagsasabi nitong anak ko? Hindi. Charot na lang. Binabantayan tayo ng Lord kahit saan tayo magpunta. Kahit pabiglaan tayo lumabas ng bahay natin dahil may narinig tayo or may nakita tayo hindi, parang medyo hindi maganda yung nangyari doon. Pupunta tayo doon. Binabantayan tayo ni Lord. Amen. Halimbawa, may nangyaring aksidente. Labas tayo ng bahay. Kasama natin si Lord. Binabantayan tayo ng Panginoon. Ano kaya ginagawa nitong anak kong to? Ano kaya gusto malaman nitong anak kong to? Nakabantay si Lord. Amen? Kahit anong ginagawa po natin, paglabas pa lang natin ang ating tahanan, nakabantay na ang Panginoon. At pagpasok natin sa ating tahanan, nakabantay pa rin si Lord. Saan ka pa? Talo pa ang security guard niyan. Amen. Simula nung tayo ipanganak, hindi lang pala ipanganak. Simula nung tayo nasa sinapupunan ng ating mga magulang, nakabantay na ang ating Panginoon. Amen. So, kung kailangan po natin ng tulong, where does our help comes from? Saan manggagaling yung tulong natin? Sino ang hihinga natin ng tulong? Kung itong mga binasa natin ay ginagawa na ng Panginoon, hihingi pa ba tayo ng tulong sa iba? Sapat na si Lord. Amen. Basahin ulit natin. Yung Psalms 121. Tumingin ako sa mga bundok, saan manggagaling ang tulong para sa akin? Kay Lord manggagaling ang tulong na kailangan ko. Siya ang nag-create sa langit at sa lupa. Hindi siya papayag na matumba ka at nag-iingat ang nag-iingat sa iyo ay laging gising. Siya ang nagpo-protect sa Israel, di siya natutulog kahit idlip man lang. Si Lord ang nagbabantay sa iyo, lagi mo siyang kasama. Kahit saan ka magpunta, kasama mo si Lord. Ipagtatanggol ka niya. Pag may nangaaway sa iyo, tatanggol ka niya. Sa umaga, di ka mapapasok sa init ng araw, at sa gabi, di ka masasaktan ng buwan. Iingatan ka ni Lord sa lahat ng panganib, safe ang buhay mo sa Kanya. Babantayan ka ni Lord saan ka man pumunta, ngayon at magpakailanman. Harapin mo yung iyong katabi. Sabihin mo sa Kanya, babantayan ka ni Lord, ngayon at magpakailanman.
Tingin sa likod. Hanap kayo ng partner niyo sa likod. Sabihin niyo, babantayan ka ni Lord ngayon at magpakailanman. Pang-benediction pala ito itong last verse. Tama ba? Pang-benediction siya Babantayan ka ni Lord ngayon at magpakailanman. Amen. Ang sarap na assurance yun na galing sa Panginoon na kahit anong mangyari, nandyan ang Panginoon 24/7. Amen. Habang tayo po ay naglalakbay dito sa mundo, tayo po ay protektado ng ating Panginoon. Amen. Walang sino ang pwedeng kumanti sa atin. Ang sabi dito sa conclusion ko, as we travel this world, we are protected not by anything created, but by the Creator of everything. Amen. Protektado tayo, hindi ng mga creation, kundi ng Creator mismo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. So, saan manggagaling ang ating tulong? Sa Diyos lang po. Wala nang iba. Meron akong isang awit na gusto iparinig sa inyo. Ito yung laging awit ng puso ko ngayon. Where does my help comes from? Yan po ay hango din sa Psalms 121. Pakinggan po natin kung pwede natin sabayan. Mag-video tayo ngayong umaga. Bago tayo tapos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa pagbabantay. Salamat, Lord, dahil meron kaming laging mahihinga ng tulong. I believe, wala mang audio. Mahina. Palagay ng ng mic. Paulit. Makikiulit, please. Ang ganda lang ng lyrics ng song at hinangamit ko ito sa Psalms 121. Pwede niyo pong sabayan ang awitin nito. I wanna make
Hindi siya nang iiwan. 24/7 nakabantay ang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Thank you, Jesus. Hallelujah. Paulit po. Sabayan po natin yung awit na to. Sing from the heart. Salamat, Lord, sa lahat ng pagkakataon na kami iyong binantayan. Simula noon hanggang ngayon. Salamat, Panginoon, ikaw ang aming protector, ikaw ang aming guide. Faithful ka, Panginoon, sa iyong mga pinangako sa amin at hindi ka nagkulang kailanman sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Lord, hindi ka umidlip, Panginoon, para kami ay bantayan, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa mga pangako niyan, Panginoon, na habang kami nandito pa sa mundo ito, Panginoon, lagi mo pa rin kaming susubaybayan, lagi mo pa rin kaming babantayan, lagi mo pa rin kaming gagabayan, Panginoon. At kailanman, kasama ka namin. Kasama ka namin.
noon at magpakailanman. Thank you, Jesus. Maraming pong salamat sa umangang ito, Lord God. Purihin ka dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus po ang dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord.